Magandang araw sa atin lahat mga kaibigan. Ako po ang iyong kaibigan, si Joseph Sugitan ng Road News. Dumako po tayo sa ating programa na Oras ng mga Magsasaka at nagpapasalamat po tayo na ang opisina ng National Irrigation Administration ay binigyan po tayo ng pagkakataon upang sa ganun ay malaman natin ang mga kasalukuyan at mga natapos ng programa ng National Irrigation Administration. Tayo po ay nagpapasalamat sa pangalan ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Ito po ay masasabi natin na siya po yung arkitekto ng 29 pesos program ng ating pamahalaan. Nagpapasalamat po tayo sa kanya dahil alam ninyo, itong mga ganitong talentadong Pilipino na hindi siya nag-aatubili na ibahagi ang kanyang talento para sa ganun ay mapagaan po, mga kaibigan, ang buhay ng ating mga magsasaka at siyempre tayo ring mga Pilipino. Sa ngayon mga kaibigan, nasa harapan po natin si Mr. Martin Tacloban. Siya po yung Institutional Development Division Manager ng National Irrigation Administration. Bago po ang lahat, magandang tanghali po sa inyo, Mr. Tacloban. Magandang tanghali po naman, sir, at sa yung mga manunood nationwide. Sir, pasensya na po kayo pero kailangan ko pong tanungin ito para sa ganon, malinawan yung ating mga kababayan. Marami kasi yung parang nagdududa pa rin, no? Pero ayan na, yung 29 pesos rice program ng National Irrigation Administration. Ito po ay nabibili natin, mayroong schedule time dito sa office ng NIA, sa mga iba't ibang regional offices. So, sir, bilang division manager po, ano yung nakikita natin na takbo nitong 29 pesos program? Tuloy-tuloy po ba ito? Okay, sir, no? Para na rin sa mga manonood, nagsimula kami ng programa nitong aming Farming Support Services Program. Tinatawag din namin contract farming last year, no? February 2024. And then hanggang ngayon ay patuloy po ang ating pagdi-deliver ng mga murang bigas na kalidad para sa ating mga komunidad. But ang una naming binibigyan nito ng benepisyo ay yung mga nasa vulnerable sector. It's because na hindi naman gaano kadami yung ating mga bigas, no? Kasi ito ay pilot area pa lang nung nakaraang taon. But as of now, no, may nabentahan kami or naka-benefits nito is around 1.9 million na mga komunidad. Bawat isa no, naka-receive siya ng 10 kilo na bigas at 29 pesos per kilo. So masasabi natin na halos 1.9 million individuals ang naserbihan as of now, and we are continuing ng ating kadiwa sa NIA. So hanggang ngayon, ang agam-agam na sinasabi ng iba na baka ito ay ningaskubon o kaya ay ma-stop na din. Actually, ngayong taon, binigyan kami ng 100 million pesos lang. No? Kung titingnan mo, masyadong maliit na budget intended dito. Pero hindi ahayaan ng aming ahensya na matigil itong isang magandang programa. Kaya ngayon, ay nagdi-devise, nag-iisip ang ahensya paano namin ito may patuloy despite of the small budget na naibigay. May usapan kami ng mga cooperatives at ng aming Irrigators Association. No? Kasama yung mga League of Municipalities. Actually, nung last week, nagpirmahan na ng kontrata para magtulungan para ipagpatuloy itong ating programang P29 na bigas. So, ang mangyayari ay ang NIA ay makipagkontrata sa IA or Irrigators Associations at sa mga cooperative na binuo ng NIA kasama ang CDA at magiging tripartite agreement with the local government unit na sila yung bibili ng bigas from the farmers at ito ay ibibenta nila through the accredited cooperative ng bawat LGU, ibibenta nila ng 29 pesos. So hindi po matitigil itong ating programa despite na mayroong mga challenges.
Kasi gustong ipagpatuloy, no, para makatulong tayo sa komunidad, makatulong din tayo sa ating mga magsasaka. Napakaganda po yung pagbibigay ng lakas ng loob ng administrasyon ng National Irrigation Administration para maipagpatuloy po ito kasi nakikita po natin yung kagalakan ng mga ating kababayan na ito dapat ay tuloy-tuloy kasi nagbibigay po ito sa kanila ng kaginhawaan kahit sabihin natin na sabi nyo nga napipili lang yung nabibigyan nito yung mga nasa vulnerable sector. Pero ganun pa man, at least nandiyan po yung NIA na umaalalay dito. So, kung po ito sir, si Engineer Eddie Gillian po, parang hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho sa NIA at gusto niyang mapalawak pa itong programa na to. Sa katunayan po nga, last week kasama niya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may mga pinamigay po silang mga equipment, facilities sa ating mga grupo ng mga magsasaka sa Pilipinas. So, in line with this, sir, alam ko mayroon po tayong mga management na sumusubaybay dito. So, kumusta po itong pagmamanage natin ito sa mga binigay na facilities and equipment, sir? Actually, sir, yung pinamigay na equipment last week, yun ay third tranche, no? Meaning, ikatatlong batch na yun na binigay. Kasi nung una, ang first tranche, naibigay na rin mga more than 170 units ng mga equipment, no, like backhoe at iba pang ginagamit, no, pang desilting sa ating mga kanal. And then another batch, yung second tranche ay mga 170 units na rin. At yung nung nakaraan, yung third tranche ay more than 229 units, no. Yun ay mga backhoe, trucks at mga coaster at magagamit na mga survey ng tao ng NIA para mas maipaabot pa, no, yung mas magandang serbisyo na pwede nating maibigay sa ating mga magsasaka. So tama po yun, sir, no, yung inyong obserbasyon na yung aming administrador ay napaka-buenas, no, yung aming ahensya, no, at even the administration ni Pangulong BBM because magandang vision, no, visionary masyado, masigasig at marami yung mga naiisip para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Kaya tama po yun na yung iba nating mga magsasaka ay nagsasabi na mas ramdam nila yung serbisyo ng NIA, mas ramdam nila, no, yung ating pagpapahalaga at pagmamahal sa ating mga magsasaka, no, especially ngayon sa administrasyon sa pamumuno, no, sa NIA ni Administrator Gillian. So ibig sabihin, sir, hindi lamang ito hindi lamang itong selected areas kundi buong Pilipinas po ito na nagbibigay po ng tulong ang PBBM administration at sa kaniya sa ating mga magsasaka. Yes, tama po, sir, no? So kada batches, sabi ko ika-third tranche na, mostly bawat region nakaka-receive sila ng 10 hanggang 14 na klase ng mga machineries and equipment, no? Mari yan backhoe, yan ay truck, yun ay coaster para naman sa mga tao at yung survey materials at mga sasakyan para mas mapadali yung trabaho ng ating mga tao. Meron tayo kasi mga na-observe, no? Ito yung na-observe po natin. Parang mas open na yung pagde-develop ng mga irrigation natin. Sa Isabela, parang may bagong technology na ina-adapt yung NIA dito sa mga irigasyon. Merong solar. Paano po ito, sir? Yun know, tama din yung obserbasyon nyo, sir, no, na yung pag-construct ng mga kanal, yun po ay may ginagawa doon ng mga design na masasabi natin climate resilient. At isang pinagmamalaki ngayon ng NIA, yung sinasabi natin na game changer, yun yung pagtatayo ng mga solar-powered irrigation systems, no, or tinatawag naming SPEPs. At yun yung nakita mo sa Isabela na kayang itayo ng NIA, no, in 3 months time. At mas malaki, no, kasi ito yung mga paggawa natin ng mga irrigation
medyo mas matagal, no? Pero itong solar powered kayang i-set up in 3 months lang at makabigay tayo ng patubig doon sa 15 hectares and above, no? Until minsan yung iba nating pinapatubigan is around 3,000 hectares na solar. So makita natin na mas mabilis, no? Na kung dati sa isang taon 20,000 hectares lang yung mapatubigan ng NIA na additional, ngayon ay kaya na natin na i-times 10 yun gamit yung solar powered, no? So isa ito sa makikita natin na malaking tulong talaga, no? Kaya nabigyan ng budget ito ng ating kongreso dahil nakikita nila na ito yung malaki at game changer dito sa ating agricultural na sektor. Paano niyo ina-identify yung mga communities na ganito? Kasi ibang klase ito eh. Gusto ko nga minsan sana doon sa lugar po namin, doon sa Ilocos, ma-adapt din to. Kasi mayroon po kasi kaming place doon na kapag tagtuyot, wala pong mapagkukunan ng tubig. So, ano yung ma-advise natin sa mga local government unit, mga local government official, sa mga iba pang lugar para sa ganun ay malay mo, ang gobyerno natin ay mabigyan nila ng pansin itong mga ganitong sitwasyon. Okay, no, sa ating mga area, especially na wala pang irigasyon, no, o kaya hindi naabot ng ating mga kanal na ginawa, na may posibilidad na may source ng tubig, no, ay pwede mag-request nitong mga solar-powered irrigation projects natin or solar pump, no. Ang gagawin na natin ay pwede tayong lumapit sa pinakamalapit na opisina ng NIA, no, or susulat yung ating mga local chief executive, no, doon sa ating area kung saan may opisina tayo ng NIA, at ang NIA naman ay masigasig, no, at mabilis naman sa pagtugon para pwede nilang bisitahin ng lugar at i-check nila kung yun ay feasible for the solar-powered irrigation system para maisama ng NIA, opisina ng NIA na nandoon sa area, doon sa kanilang programa or paggawa nila ng mga program of works. No? So ito yung magiging pamamaraan, no, makipag-ugnayan ng sa NIA para matingnan, no, yung mga areas kung feasible ba na malagyan siya ng solar-powered irrigation system. So maganda ito kasi dati doon na tayo sa mga low-lying areas, no, na may tubig na pwede siyang magawa ng mga kanal. Pero ngayon ay umaakyat na tayo sa medyo even mataas na slope. Basta may availability, no, ng pagkukudan ng tubig ay pwedeng mabigyan ng NIA, no, ng mga solar-powered irrigation system para sa ating mga magsasaka na dati ay hindi sila nakabenepisyo sa patubig. Ngayon ay mabibigyan na sila, no, ng benepisyo sa ating patubig sa pamagitan ng solar power. Iba talaga kapag ang isang administrador ay alam niya yung technical, no? Isa po kasing ininyero si Administrator Gillian. So, alam niya kung paano niya sisimulan, paano niya tatapusin yung isang programa na para sa mga kababayan po natin, no? Para itong programa ng ating pamahalaan, yung food security program, ay tuloy-tuloy po ito. Sir, meron lang kasi akong concern, di ba? Nagbabago po yung climate po natin. Yes, sir. So, paano ina-adapt, nag-a-adjust yung National Irrigation Administration tungkol dito? Kasi alam natin, nakakasira po kasi yung minsan yung change ng weather, maraming ang mga pananim na nasisira. Paano ito, sir? Okay, no, regarding naman sa climate change, no, kasi realistic, parang hindi na natin talaga maiwasan yung nangyayari. So ang ginawa ngayon ng NIA regarding with our cropping calendar and pattern of planting, yung tinatawag namin na cropping calendar and pattern of planting, ay ini-adjust din namin siya, no, na dapat ay magkaroon kami ng pag-aani 2 beses sa dry season. Ito yung tinatawag namin na double dry. Kasi iniiwas natin siya na mag-ani tayo sa panahon ng tag-ulan at tag-bagyo kasi magiging malaki yung losses ng ating mga magsasaka. No? Halimbawa, maganda na yung palay, pero pag-ani is during mabagyo, ay talagang mababa yung kanilang production or kanilang yield. Kaya yung ginagawa namin ngayon, binabago namin yung cropping calendar and pattern of planting. No? Na dapat magkaroon ng 2 ani during dry season kasi pag nakita natin sa dry, pag nagpa-ani ka ay minimize ang losses ng ating mga magsasaka. Plus during dry ay
doon sa trend, no, or pattern ng ating pag-aani na mas mataas yung naani ng magsasaka pag during dry season, no, yung ating pagsasaka. So aside doon, yun nga sabi ko kanina, sa mga design na ginagawa sa mga kanal, yun ay may mga climate resilient, no, na mga features na binibigay, no, yung ating mga design engineer. At halimbawa, ang sa amin naman para mas matulungan ng mga magsasaka, meron din kaming technology tinatawag namin na alternate wetting and drying, no? So base doon sa aming alternate wetting and drying, nakikita sa mga area, no, na nag-implement nito na naka-save siya ng 30% ng tubig. No, halimbawa sa Upris, nung time ng El Nino, dapat hindi sila makapatubig around 53,000 hectares something. Pero actually, nung ginamit itong alternate wetting and drying, halos na patubigan, no, yung kanilang mga areas. So it shows na talagang effective itong ating ginamit na strategy, part ng teknolohiya natin. Pero hindi siya nagbababa, no, ng ani. Ganun pa man ay naisi-save natin yung tubig na bagkus nagagamit ng ibang mga magsasaka na hindi sana makareceive ng tubig na yun. Meron ba kayong adaptation din sa high value crop? Yes sir, no, sa high value crop, malawak din yung area natin na may high value crop, no. So nagre-range siya mga 200,000 to 300,000 hectares yung ating high value crop. So ang ating ginagawa, pag hindi talaga mapatubigan, no, sa tingin ng taganiya, hindi mapatubigan ang dulong porsyon ng ating irigasyon, ay sinasabi, nag-advise na tayo na magtanim na sila ng mga high value crop, no. Yung iba nagtatanim sila ng munggo, iba pang mga vegetables o kaya yung mais, no. So yun yung kanilang tinatanim na ina-advise na, no, para hindi masyado siya magastos doon sa ating tubig. Actually yung ibang mga IAs natin, no, like yung part ng Region 12, no, part ng Cebu, buong isla ng Cebu or buong probinsya ng Cebu, is more ang tinatanim nila is high value crop na mga tanim. Okay, sir. Maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon sa ating road use balita sa farmers portion po natin. At ano po yung mensahe natin sa mga kababayan natin, sir? Sa mga kababayan natin, no, especially sa ating mga magsasaka, itong sakop kasi ng NIA, sir, we have around 11,814 irrigators association, no? At meron na kaming narehistro na 249 cooperatives, no, sa buong Pilipinas at patuloy pa namin ginagawa. Yung nakikita natin, no, sa ating mga magsasaka, ang NIA ay patuloy na nagiging partner, no, ng ating mga magsasaka at makakaasa kayo na habang mayroong magsasaka ay patuloy po ang serbisyo ng NIA. At atin pong tandaan, anong manghirap ng buhay ng ating mga magsasaka, no, ay hindi tayo susuko, no, doon sa ating pagsasaka at laging tandaan na magsasaka ka, mahalaga ka. Wow! Ang ganda naman ng sinabi ni Mr. Tacloban, Mr. Martin Tacloban. So, yan po, nagtatapos mga kaibigan ang ating interviews, portion po ng National Irrigation Administration sa ating programa dito sa Road News Balita. Ako po si Joseph Sugitan, kasama po natin ang ating manager, si Mr. Daruel Baldos. Sa pangalan ni Engineer Eddie Guillen, administrator po ng NIA, nagpapasalamat po kami